Bulag ang dalawang mata, halos wala ng mga ngipin at tadtad ng peklat ang katawan. Ito ang mapait na sinapit ng 44 na taong gulang na kasambahay na si LV Vergara makalipas ang 6 na taong pamamasukan sa Occidental Mindoro. Malayong malayo sa dati niyang itsura, ang naranasang pang-aabuso ni LV sa kanyang mga amo umabot sa Senado matapos mag-viral ang kanyang kwento. Nabulag man ang parehong mata, malinaw sa alaala ni LV ang anyay pagmamaltrato ng mga amo niyang sina Pablo at Franz Ruiz. 2017 daw siya namasukan sa pamilya. Makalipas ang 3 taon, doon na raw nagsimula ang pananakit sa kanya. Pinagbibintangan daw siya ng kung ano-ano at kaunting pagkakamali lang, suntok na ang inaabot ni LV. May pagkakataon pa raw na minartilyo ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Sununtok talaga po. Po, sumuntok. Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. Noong 2020, unang nabulag ang kaliwang mata ni LV. Nang sumunod na taon, nakatakas si LV. Dumiretso raw siya sa barangay para magpasaklolo. Pero ang kapitan, imbis daw na tulungang makatakas si LV, tinawagan pa raw ang mga pang-abuso niyang amo. Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Dito na uminit ang ulo ni Senator Raffy. Actually, ito yung mahabang usapin tungkol ho dito sa pangyayari na ito, ha? Kasi ang nangyari ho dito, di ba, mayroong nga nagsabi diyan, ba't di ka tumakas? Kasi nga, kinulong na siya. Kinuha yung cellphone niya. Okay? As in, alam mo yung the usual na nangyayari pag merong kasambahay na inaabuso, kinukulong ho yun eh, para hindi makatakas. Tapos, one time, nakatakas siya, tumakbo siya doon sa barangay, etong barangay, pinagkamalan pa siyang taong grasa. Dahil sa dumi niya, dahil sa siguro, bugbog siya, madumi. Yun pa ang pinagkamalan sa kanya. Tapos, biglang sinundo siya ng amo doon. Dalawa ang kwento. Ang sabi nitong barangay kagawad na at itong kapitan na ito, sabi niya, hindi naman daw niya tinawagan yung boss nito. Pero ang sabi, sinundan lang daw siya doon sa barangay hall. Ang sinasabi nga ni Senator Raffy Tulfo dito, bakit siya susundan doon sa barangay hall? Di ba pag tumakas ang isang katulong, usually sumasakaya, umuuwi sa probinsya, hindi doon sa barangay hall pumupunta. Kasi takot nga yan magsumbong eh. So pupunta yan doon sa pinaka-komportable sa kanya, which is yung pamilya niya. Supposedly, di ba? So uuwi yan. Bakit nalaman na naandun sa barangay hall? Ang sabi nung barangay captain, hindi niya tinawagan. Pero sabi nung kasambahay, narinig niya na tinawagan yung amo niya para sunduin. Ganong katindi. Kaya nasabon dito yung barangay captain na ito eh. Tulfo. Dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po. Inasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. Kaya nga siya lumayas, tapos sasama ng kusa. Pakukulong kita. Pakukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Pagkasumbong ni Cap, sinundo na si LV ng kanyang among lalaki. Ang pangako sa kanya, ihahatid siya sa sakayan pauwi. Pero ibinalik siya sa bahay ng amo, ikinulong at lalong sinaktan. Dahil sa matinding panununtok, nabulag din ang kanang mata ni LV. Hindi rin siya pinapasahod at halos di na raw pakainin. Pinapakain ba ho kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Pero walang sweldo? Wala po.
Nang tuluyang nabulag ang dalawang mata ni LV, sinabi raw ng amo niya na dadalhin siya sa Batangas para ipagamot. Pero sa halip na sa ospital, sa bahay ng anak ng amo niya siya dinala. Dito na humingi ng tulong si LV sa kapwa niya kasambahay na kontakin ang kanyang pamilya. At noong Hunyo ng taong ito, nasagip na si LV ng kanyang mga kapatid. No show sa Senate hearing ang mag-asawang amo ni LV at dalawa nilang anak. Kaya ipapasagpina na sila sa susunod na pagdinig. Sinampahan na rin ni LV ang kanyang mga amo ng reklamong serious illegal detention. Pakita natin itong video na ito. Importante ho ito. Hindi, wag na kasi sagutin mo. nandito yung buong istorya at makikita ninyo kung papaano na-handle dito itong pagdinig na ito. Alam mo, ang mapapansin ko lang talaga, maganda yung balanse. Balanse na merong tayong katulad ni Rapi Tulfo, meron tayong katulad ni Senator Robin Padilla. Kahit nga si Jinggoy, maganda rin nga ho yung kanyang bitaw dito. Pero at the same time, ang malupit ho dito yung pag-handle ho ni Senator Tolentino. Kasi sabi ko nga, iba talaga pagka may kasamang abogado at marunong ho siya. Panoorin nyo ho ito Hindi, wag na sagutin mo na sa akin. Ulitin ko. Madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvie. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am Elvie, ay magreklamo galing na sa bibig mo And that's exactly... Ako po, mayayari na naman ito. Marami na naman magagalit na abogado-abogaduhan dyan. At sabihin na naman nila, inaano na naman yung power nito ni Tulfo. Kasi tinawag niyang estupido Ako po, marami na naman magagalit na mga abogago dito. Yung mga gustong ng views sa YouTube na mga abogago, di ba? Hindi kasi alam nyo kung bakit. Paikot-ikot yung barangay captain dito Nagpunta lang daw si nanay, yung kasambahay, nagpunta lang daw doon, tumunganga. Gumanon lang. Hindi niya, alam mo yung parang nagpunta sa barangay nang walang ginawa, nakatayo lang. Yung kasambahay. Tapos, ang ginawa, di sinundo na, di ba? Supposedly, tumakas Isipin nyo ganito Pumunta si nanay doon sa barangay hall. Ito yung kwento ng barangay captain Barangay captain. Oh, bakit? Ano naman problema? Tapos sinundo nung amo. Sama ka na sa amo. Ganon. Hindi, literal, ganon daw ang ginawa nung kapitan. Hindi daw kasi nagsasalita si nanay. Nagpunta lang sa barangay hall. Anak ng wewe naman Pumunta yung tao nang walang sinabi. Tumambay lang. Makikitambay lang ako Yun ang pinalalabas ng barangay captain dito Alam mo, galit na galit. Actually, hindi lang si Tulfo galit na galit dyan. Kahit si Senator Jinggoy, si Robin din, galit na galit talaga. Sabi nga nila, wag nyo na iboto itong barangay captain nato. Oo, kasi mantakin mo. Yung chairman nakatunganga. Wala lang, tumunganga lang daw si nanay. Walang ginawa. Pambihirang buhay. Tapos, sabi nga ni Robin, mamaya, sasabihin niya, nakita mo na nandun Nagre-reklamo na yung nanay. Nagre-reklamo yung kasambahay. Dumating yung amo. Bakit mo ibinigay? Di sana pinurtektahan mo na yung kasambahay, pinakinggan mo. Sandali, may reklamo ito Wag mong kunin. Di ba? Ganun sana. Hindi, alam mo sabi ng barangay chairman, sabi niya, wala siya sinabi. Nagpunta lang dito, tumambay. Tumambay lang si nanay, walang ginawa. What she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am Elvie. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, Hindi po, Mr. Chair. hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. it defies logic. Sabi nung barangay chairman, hindi daw niya tinawagan Pero sabi nung nanay, narinig niya na tinawagan.
Okay? So sa tingin nyo magsisinungaling si nanay na narinig niyang tinawagan? Sinasabi niya, device logic. Ikaw na mismo nagsabi. Senator Tulfo, magagalit na naman si attorney Kagago dyan. Sasabihin na naman niya, it's not logic, it's about law. Law. Don't put the in the justice system. Ano na naman yun eh. Tatawa na naman mag-isa yun. You know, the Tulfo justice system. Na ang unang gagawin ng isang tao na natagdad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay, sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi? Wala, tumambay lang siya. Ganun lang ang ginawa. Yun pinalalabas ng barangay chairman eh. Tumambay lang. Tumunga nga lang si nanay, nagpunta ng barangay hall, tapos tumambay. Ganda ng barangay hall nyo, ha? Ganda, ha? And she had 3 minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes dumating amo. O, sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo, parang ikaw din. Yun, dapat. Masibak. Nagets ninyo. Meron na palang instance na nagsumbong to si Ma'am LV sa pulis nasibak dahil daw sa kinampihan pa yung amo niya. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si police officer Palabay. Di ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, Your Honor. o ganun na transfer ka, nasibak ka. Yes, Kasi- Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LV, kaya Ayun, nasibak pala. Nasibak doon sa pwesto niya. Napunta sa iba. Hindi sibak yun eh. Mukhang na-transfer lang. Minsan kasi ganyan ng yan ang sinasabi ng pulis. Oo, nasibak na yan dito. Nasibak na yan dito sa presinto na to pero nailipat lang. ka na-transfer. Tama? O, ganun ka rin. Kaya lang ikaw, hindi ko dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mamapatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chair. Ay, oo, tama. Tama ka dyan, Darin de la Cruz. Nakahanap ng butas na naman si attorney. Oo, isasabi na naman niya. Tatawa na naman yan, sabi, hindi naman nasibak nalipat lang ng pwesto Oh. Hindi kasi minsan yan ang ginagamit na term ng mga pulis Nasibak na yan dito, pero sa totoo lang, inilipat lang. Minsan ginagamit talaga yan. Man. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na Magreklamo ka, Oh. yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator Tulfo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa sunod yung kamag-anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, Senator Padilla. salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Hindi nga daw nagrereklamo. Punto mo, namasyal lang doon. Yun yung sinasabi ng chairman, namasyal lang doon
Hindi, tama yung sinasabi ni Senator Robin. Sabi niya, di ba dapat andun na yung dalawang partido, di ba dapat kausapin mo? Bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba Kasi sinabi ka mo nung amo na tumakas? tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung Booking siya, no? Di ba sinabi na nung amo tumakas? O, di sana, tinanong mo, bakit tumakas? Anong meron? Pinabayaan nung chairman. Nagets nyo? Nabuking yung chairman eh. Sinabi na nung amo, nung dumating yung amo. O, tumakas yan sa amin. Ikaw, bilang chairman, di sana tinanong mo, bakit tumakas yan? Tatakas ba yan ng walang dahilan? Bakit tumakas yan? Tingnan niyo yung sagot ni chairman. nagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa barangay. Hindi, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? ay wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Tinanong kayo, nung nandun kayo. Po, hindi po. Wala. Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, nay. Opo. Oh. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, Naligaw na taong grasya pero tumakas doon. Pinagluloko tayo nitong chairman na to, no? Sinabi na nga sa kanya nung amo na tumakas. Pero ini-insist niya pa rin, naligaw lang na taong grasa. Grabe itong chairman na ito. talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Kasi hilig kumamot sa ulo ni chairman Mga ganun-ganun Ay, huwag kang kumamot siya, uupakan. Magagalit na naman si Atty. Kabobo nito. Si Atty. Kabobo ayaw sa mga ganyan Natingnan mo titig ni ni Robin, galit na Tuloy. Ulitin natin. Dumating na nga Ang dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Due process! Chairman, Due platet yan Hindi mo dapat gawin yan. Dapat may due platet. yung katarungan pambarangay, Pero alam mo, buti pumasok dito si si Senator Tolentino Hindi kasi at least si Senator Tolentino taga-balanse, di ba? Merong talagang mga mga umaatake si Senator Tulfo, si Senator Robin. Mamaya may hirit pa ito si Senator Jinggoy, akala nyo. Ito si Senator Tolentino, siya yung chairman kasi diyan. Sabi, ito ayusin natin.
ikaw ang chairman o meron ba ibang chairman? Ako po. Ayun. Saka So, po yung mga lahat naman yan, meron logbook di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo. Meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Ganda ng tanong, di ba? Sandali, kayo ho ba ang chairman? Meron ba ibang chairman dyan? Wala, ako lang. Di ba may logbook ho tayo. Since lahat ng mga nagrereklamo, di ba ang tawag gano iba dyan, blatter, di ba? Binablatter. Minsan kasi kahit sa police, blatter yun eh. Pero usually ginagamit din yun sa mga barangay. Nangyari sa akin yun nung nawala yung binlatter namin sa barangay din. Kasi barangay yung una namin pinagreportan bago dinala sa police. So binlatter muna sa barangay yan. Di ba? Yan ang tanong ngayon ni Senator Tolentino. Tituloy. Meron? Wala po. Dahil po nga, madali lang po si Nanay Hindi, LB. kahit pumasyal doon, kinuha nung... Kahit pa pumasyal, dapat ibinablatter yan. Yung chairman kasi, panay ang palusot na parang wala lang, walang nangyari, wala lang, kinuha lang, nagpunta lang yan dito. So, nakikita ngayon ni Senator Tolentino, sandali, ayaw mong umamin dito sa dalawan to, sa atake nila. O sige, punta tayo doon sa quote-unquote due process mo. Ano ba ang due process pag may nagreklamo sa barangay? Di ba ang due process pag nagreklamo sa barangay, kailangan maggawa kayo ng report? Ginawa mo ba yon? Nagigets niyo ibig ko sabihin? Ang galing, kaya nga sabi ko, buti na lang may ganito tayong senador. Yung senador kasi na si Tulfo, maganda naman yung sinasabi ni Tulfo. Maganda rin yung sinasabi ni Senator Robin. Kaya lang, nagdi-deny yung tao eh. Nagdi-deny yung tao na hindi ko naman kinampihan yung amo eh. So may lusot siya. Ang tawag mo doon, words nung nanay at words nung barangay chairman. Tama, mali. Pero nakita kagad ni Tolentino, sandali. Okay, sinasabi mo ganyan ha. Yung trabaho mo, ginawa mo ba? Ikaw lang ba chairman dyan? Oo, ikaw lang. Yung trabaho mo, anong trabaho mo? Di ba dapat pag may pumupunta dyan, inilalagay nyo sa report, binablatter nyo? Ginawa mo? Hindi. Di talo ka. Lupete. Nagigets nyo kung gaano, sabi ko nga, ibang ang talas din ng pag-iisip nito ni Tolentino. Kanyang amo, dapat nakalagbook yun eh. Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbook kung ano yung naging aksyon. Pwede rin ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. Diba? Wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan... Huli ka! Kasi tama nga yung sinabi ni Senator Tolentino, even if walang, whatever happened, nagkasundo, hindi nagkasundo, wala kayong natagpuan, dapat nakalag lahat yan. Matik na yan. Trabaho mo yan bilang chairman, ilalag mo lahat ng pangyayari. Bakit hindi mo isinulat? Ibig sabihin, talagang pinabayaan mo yung pangyayari na yon. Hinayaan mo lang siya. Hinayaan mo na may lumapit sa inyo, hindi mo isinulat, hindi nyo inasikaso. In other words, hindi mo ginawa ang trabaho mo. Wala. Panis ka sa senador na abogado. Dapat gumawa ng record, barangay secretary, tiningnan ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot siya. Senator Estrada. Nag-seminar kayo dyan Alam nyo na yan. Huling-huli si Kuya eh. Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isa pa to? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag nyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. Nayari ka. Ano ba pangalan niyang kapitan na yan? Nang masabi natin sa taong bayan na wag nang iboto yan. Ang bihira, Alam mo, maganda yung kombinasyon nitong apat na to,
kasi alam mo yung lalim ng isip nila, may kanya-kanya sila. Ito si Tulfo, alam niya yung karanasan ng mga, kasi di ba, una nga niyang bitaw dyan maraming report sa kanya sa Radyo Tulfo in Action na ganyan. Ito naman si Robin, ayos din ang ano niya pagdating sa, alam niya kasi kung naglolo ko, hindi ito naman si Jinggoy, tatakbo ka. Huwag nyo na iboto yan sa susunod. Boom! May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay, bakit talo ko na? Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry, dahil yung po ang... Matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall, si Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Okay. Sige. Anyway, ang ending nito, actually, nag-usap-usap. Ang ganda nga ng ending nito These senators are not just, alam mo yun, kinikriticize itong mga public official na to. Kasi tandaan ninyo, public official ito Hindi ito yung ordinary citizen. Ito is supposedly public servant. Dapat to inaasahan natin yan. Tandaan ninyo ang barangay, yan ang unang takbuhan ng mamamayan. More than the police. Sila dapat ang unang re-responde pag nagka-problema tayo sa ating mga bahay. Sila una Diba? Actually, nangyayari ngayon, nauna pa si Rapi Tulfo. Biro lang Totoo, diba? Siya yung una. Okay? Kung ganito ang attitude ng isang barangay captain o chairman natin, walang kwenta ho. Dapat talagang ang tama si Senator Jinggoy. Wag na ho nyo iboto ito. Walang kwenta ho di ba? Ito pa. Ang ending ho nito, para sa kaalaman ninyo, hindi na natin ipi-play ng buo. Sinagot ng, itong apat na to, sinagot nila yung pagpapagamot ni nanay. Okay? Nagkasundo sila na dadalhin yan sa ospital, una sa PGH para kasi mas doon daw talaga yung dalubhasa na para masubukan pang maibalik yung kaliwang. Yung kanang mata niya hindi na daw talaga kaya, sabi ng isang doktor. Pero yung kaliwa susubukan pang isalba. Pero gagastusan doon ho ng etong mga senador natin. Pero siyempre, kay Atty. Kabobo, masama na naman tong apat na senador na to. Alam mo, maganda siguro, Atty. Kabobo, tumakbo ka na lang din senador. Hindi kasi, alam mo, ito walang biro ito lagi sinasabi nila, ito si Atty. Kabobo, wala daw tayong karapatang mga ordinaryong Pilipino na lumaban ng debate sa mga abogado. Okay? Kesyo daw, ganyan matatalino daw abogado, tsaka meron daw silang responsibilidad, ganyan-ganyan. Masyadong mataas ang tingin niya sa mga abogado tayo daw, wala tayong alam pagdating sa batas. Sila lang daw mga abogado. Sabi ko, kung gano'n naman pala, di gano'n din ang same logic yun, wala din kayong alam pagdating sa mga senador. Iba naman ang senador, iba rin ang abogado. Masyado mong, hindi totoo, ang baba ng tingin niya sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga ako, ito, ipagdidikdikan ko sa mga tangang followers niya ni Atty. Kabobo, na kayo mga followers niya, harap-harapan na niya kayong iniinsulto, na wala kayong karapatan pagdating sa batas at sila lang mga abogado ang matatalino pagdating sa batas. Sila lang ang may alam. Tayo daw mga ordinary Pilipino, wala. Kayo naman, oo naman kayo, sambahin si Atty. Kababa. Sambahin nyo as in alayan nyo ng bulaklak. Screenshot nyo yung picture sa YouTube, ipaskil ninyo. Palitan nyo na yung poon nyo sa bahay. Alayan nyo ng sampagita. Lagay nyo rin, patitain ninyo, ilagay nyo na.